unsa pa'y mahitabo dahil doon principle ang atong Ginoong Diyos, general principle o na special para sa mga Kristohanon lamang nga mas favorable ang tinuod nga mga Kristohanon. Amen? So kung paano gingon ni Apostol Paul nga dunay mga Israelita pero dunay tinuod nga mga Israelita. Dunay mga Kristohanon pero dunay tinuod nga mga Kristohanon. Amen? So muna nga dunay mga teaching nga pag-abot sa rapture katong dili matinud-anon nga Kristohanon mabiyahan to sila. O ang matinud-anon nga Kristohanon itipigan sila sa atong Ginoong Hesukristo. So muna nga ang tanang paghitabo sa atong kinabuhi ay kuan lang na product lang na sa atong gipili kung paano kung unsang atong gipili mo resulta kayo kana. Amen. Dili na to isipon nga tungod kay love ka ita sa Ginoo, himuon na dayon tanyang favoritism bisan makasalata walay punishment ana naagid naa. So, matod pa sa verse 1 si Ozias nagpanuikon og 16 sa dihang gihimo siya nga hari. Pataas ang kamot ang 16 years old. 17. So bata pa kayo, no? Si Pau og si Kuan. Si Paul Nathan og si James. Mga biblical pangalan nila. Paul Nathan og James. Sila ay 17 years old. So si si Ozias ay ipili siya gihimong hari sa mga Israelita. 16 years old siya. Youth pa lamang siya. So energetic pa kayo kinisiking si Ozias ang gihimong hari sa bansang Israel. Anong nahimo man siyang hari dahil ang iyang amahan nga si Amasias ay nakipaghira sa Israel. Nag-unay sila sa Israel, nakangkir sa iyang amahan na bilanggo nining kahigayuna sa Israel. Mao na ang nagpadagan na sa Judah ay si Ozias na. So, 16 sa dihang gihimo siya nga hari sa tanang katawan sa Judah, puli sa iyang amahan nga si Amasias. Human sa kamatayon siya nga amahan, nailog niya pagbalik ang Eloth o gitugon niya kinay pag-usab. So kining Eloth kuan lugar ni sa Judah nga nailog sa Israel sa kapanahonan sa gira siyang amahan o nahibalik niya nakuha pag-ult o tron ni Uzziah. Naghari siya dito sa Jerusalem sunod sa 52 ka tuig. Ang iyang inahan mao si Jecolias na taga Jerusalem. So 52 years old siyang naghari. 16 hangtod sa 16 hangtod sa 16 plus 52 68 no? 68 16 plus 52 is 68 siya basta 52 years old gikan sa 52 years old ang naundang ang iyang paghari. So 68 years old naundang ang iyang paghari. Gulang-gulang na gid siya. So gulang-gulang na gid si Ozias. So matod ko pa kanina, youth lang si Uzziah nga nagsugod paghari sa Judah kay namatay naman ang iyang amahan nga si King Amasias. Naghari si King Ozias sa Judah for 52 years. Dugay-dugay. Nagsugod sa pagkabata. So, grabe na ang pagka-master ani ni King Uzziah. Kaso lang pag-abot sa tungoy sa kinabuhi ni King Ozias ay naging magarbo siya. So, munang bantayunon. Pagbutaas na gani ang level sa usa ka tawo, ang bantayunon ana mahimong prideful siya. Amen? Nagingon sa Proverbs nga pag ang mga kwartahan daw mo istorya ay gahi o sakwan mo gahi mo istorya. Pero ang walay kwarta, medyo pobre-pobre lang. Medyo pinahimutan kay basig ma-insultuhan. Di ba? Pero ang mga mayaman daw, walay pugong-pugong gahi mo istorya. So munang delikado, walay hindi na niya mga Kristohanon pag abunda na siya sa material. Abunda na siya sa dako na iyang achievements. Dahil daghang nga pag-abot na sa kuan, gibagsak sila dahil sa ilang pride. Amen? Kinsay unang gibagsak sa Ginoo dahil sa iyang pride? Si Lucifer. Oo. Tungkol sa iyang kagwapo. Walay sungay si Lucifer, murag adunin si Lucifer. Tungkol sa iyang kagwapo ay
nagmataas si Lucifer nga gusto niyang maging kapareha sa atong Ginoong Diyos. 2 Chronicles 4 verses 4 to 5, ang mga tao nga naka-impluensya ni King Uzziah sa dihang bata pa siya hangtod sa iyang pagkahari. Mao ning mga tao nga naka-impluensya sa King Uzziah. Importante kaayo ang mga tao labi na sa atong pamilya, ma-impluensyahan gid sila. Matod ko pa sa una, kung doktora ang amahan o inahan ba, nurse o doktora, murag dili gid mawala sa iyang mga anak nga nagimahimong kagaya kaniya. Sumuna nga, tanaw na to ang nag-impluensya sa pagkatao ni King Uzziah. Gihimo niya ang matarong atubangan sa Ginoo. Sumala sa tanan nga nabuhat sa iyang amahan nga si Amasias. Unang-unang nag-impluensya kay Uzziah ay ang iyang amahan, si King Amasias. Dahil matarong nga tao si King Amasias. At ang tanaw na, nag-divide na ang Israel, Judah, muni ang mga Israelita nga mga kuan sa Ginoo dahil nasa sila yung templo, nasa sila kuan basta doli sila sa Ginoo, ang nagasubay sa Ginoo, o ang Israel. Kining Israel, ang mga hari din ay mga buluyagon kaayo. Munang gaunay sila usahay. Muna nga, si King Amasias mao ang dakog impluensya sa iyang anak. So kita nga maginikanan, nanay or tatay man, dakog ay tag-impluensya sa atong mga anak. Amen? Tapos lahi na ba no? Lahi ang pag-train nato sa atong mga anak. Verse 1. Gikan sa usa ka tuig hangtod sa mga 3 years old, grabing tinudlo ay gyud. Tapos abot na sa teenager na, kagaya nila ni di nilang kumagnalan, kagaya nila ni mga kabataan, dili na gusto patudlo. Kuha na murag mga bright kay na sila basta maabot na high school. Pag college na gyud, lisod mo ng bunalan kay musukol. Musukol na. Arang-arang siguro babae kay di kayo musukol, ang lalaki musukol na naa. Mahadlok sa papa, pero kung kuan musukol na naa. So ang style na ana murag coaching na lang. I-coach mo na lang. Okay. Pero sila may paalawan kung musukulin ka halimbawa kuanan mo makikisinumbagay sila silang papa. Ula ba kay no? Anak nakipagsinumbagay sa iyang amahan. Kung sa panahon sa Old Testament gibato ng anak kay away sa iyang amahan. Pero muna na ang kuan karon. Muna na ang kuan karon. So dako kayong impluensya ang atong mga kinabuhi, mga nanay o tatay o kinsa pa man sa atong mga anak. Matod pa din nga gihimo niya ang matarong atubangan sa Ginoo, gihimo ni King Uzziah. Sumala sa tanan nga nabuhat sa iyang amahan nga si Amasias. So according sa nakita niya sa iyang amahan, mao sa iyang gihimo atubangan sa atong Ginoong Dios. Muna nga, kung ang amahan palainom, siguradong iyang mga anak mga palainom gyud. Tapos narabay kuan karon, narabay istorya karon nga sa karon daw mas kusog na mo inom ang babae kaysa lalaki. Mas kusog na daw. Nasa naging nung anak ko nga, tungkol kay daghan ng babae o gamay na lalaki, abot lang. Hindi man siguro na rason. Pero kusog na daw mo inom ka ng babae. So, verse 5, nalinguha siya sa pag-alagad sa Diyos sa panahon ni Zacarias nga maoy nagmatutukan niya sa pagbaton o kahadlok sa Diyos. Ini Zacarias ay propeta na siya. Propeta or priest. O matod ba din nalinguha siya sa pag-alagad sa Diyos. Ipaninguha ni King Uzziah nga mangalagad sa Diyos tungod sa impluensya ni Zacarias. Amen? So, ikaduhang impluensya, ang nagmatuto kang King Uzziah ay si Zacarias. Ikan sa 16 years old, o before pa siguro niya na, ay itudluan na, gitrain na si Uzziah bilang mahadlokon sa atong Ginoong Diyos. Amen? So muna nga importante kayo di ang kabataan, no? Ang kabataan matrain sa pulong sa Ginoo, sa atong Ginoong Diyos, na dapat sila ba'y kahadlok may respeto sa atong Ginoong Diyos dahil
medyo mo tulibak po man sila gamay, pero at least makabatin sa makakuan sila, makabalik na sila. Kay importante kayo. So ang atong Ginoong Diyos, kanunay nang nag-convict sa ato. Amen? Kanunay ginang nag-convict sa ato. Ang diferensya lang, kung ipakahit-gahay nato ang atong kasing-kasing, wala ta nagpa-convict sa Ginoo. Amen? Dahil ang pulong sa Ginoo, conviction na siya. Halimbawa, nagkakain ng mga warning, mga bawal, o conviction na siya. Ibasa nimo, kung baliwala lang sa imo, wala ka nagpa-convict. Muna nga, bulahan may ka mga pastor dahil kada adlaw, halos kada adlaw yun, nagatuon sa pulong sa Ginoo, pero delikado gapon na. Kaya ang sa kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo, ang mga lawyers of the law, ang mga Pharisees ay mga master kay sila sa pulong sa Ginoo without application. Amen? Unang kuan nato sa una, isa ko anang akong pang-argumento nga, dili ko mo basa sa Bible. Kay mahibawan unya nako, mas dako ang parusa sa Ginoo kay wala nako buhata. Tinuod na ako. Pero dili na excuse na dili nato basahon ang Biblia. Basahon nato ang Biblia, i-apply nato sa atong kaugalingon para ma-transform kita, makita kita sa uban, nga tinuod nga Kristohanon, makapasalamat sila ngadto sa Ginoo. Amen? Dili ang Biblia tun-an nato para pang-debate diha sa Divisoria. So, usahay na makuanggil kay pwede natong gamiton sa kuan, i-depende nato ang atong pagtuo, pero number one gyud through transform us. Balikon ko, munang hinungdan nga ang atong pagtuo ay transforming faith dahil kita una ang na-transform sa atong Ginoong Diyos. Amen? Sayon ba ni buhaton lisod kung walay tabang sa Ginoo. Muna nga ang Biblia na ang pulong sa Ginoo, written word of God, kanang gipasulat niya para wala na physically ang atong Ginoong Jesucristo, ang mga apostles, pero nagpabilin ang ilang teaching. Ang teaching sa atong Ginoong Jesucristo nga naa sa Bible. Amen? Bisag asan meron ta na ay atong mga cellphone sa karon na agi mabasa nato nga pwedeng mo convict sa ato. Pulong sa Ginoo mo ning nag-guide ka nato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. So naag yun. Una nga, hayahay kay takaron kay atong mga cellphone ay mga app sa Bible. Patasan ka ba ang cellphone nga naay app sa Bible? Halos na tanan. Dili Facebook lang or Messenger lang kung dili naagi Bible kay bisag asa ka kauban nato atong cellphone na ang atong Bible. Muna nga karon sa mga Christian bookstore o sa mga bookstore karon dili na kayo halinon ang hard copy ng mga libro. Sa akong tanaw dili na kayo halinon kay mas gustuhin ko ang soft copy, mga e-books dahil bisag asa ko pwede ko mabasa. Kung magdala-dala ka kuan libro, mura kag kuan gyud. Wala kag singalan ni? Diyos. Lagi mo nag-anak gyud kay dala-dala, pero kung cellphone lang, basta di lang malubat, pwede ka mabasa. Amen? Sumuna ang ka-advantage na ito karon. Samtang nagpadayon siya sa pag-alagad sa Ginoo, gihimo siya sa Diyos na mauswagon. Sumuni ang sikreto. Matod pa din sa atong Ginoong Diyos through the human writer of Chronicles nga samtang ang usa ka tawo, dili lang kay Uzziah, King Uzziah na siya, sa atong tanan. Kita ang mga anak sa Diyos. Samtang nagpadayon kita sa pagpangalagad sa Ginoo, himuon kita sa atong Ginoong Diyos nga gamhanan o maswagon. Prospero, napay gamhanan gani sa unahan. Magmauswagon kita according sa mga mata sa atong Ginoong Diyos. Number one. Dili yun na pwede nga kuan. Basta nangalagad ang usa ka tao, naaman siya problema, pero gaan na yung problema, bawala na dayon, o magmauswagon gid siya. Dili nato tan-awon ang rules nato nga mauswagon lang ang usa ka tao kung naka-graduate siya sa degree holder siya.
mas gwapo na siya. Mas gwapo nga mo sa katao degree holder, pero ang sa Ginoo kung gusto ikaw lang matinud-anon sa iya, patsada ang imong kinabuhi. Patsada gid ang imong kinabuhi. Mao ni ang prinsipyo sa Ginoo. Ang ipangayo lang niya sa ato, mga lagad kaniya. Paano ba mga lagad kita sa atong Ginoo? So paano ba ang usa ka Kristohanon mga lagad sa Ginoo? Dahil ang dili Kristohanon lahi ang gialagaran niya. Lahi gid ang gialagaran niya. Pero kung siya ay Kristohanon, nangalagad siya according sa pattern nga gihatag sa Ginoo kaniya, paano siya mangalagad sa atong Ginoong Dios. Paano ba? Unang-una sa atong personal gyapon. Sa atong pagkatao gyapon. Kinahanglan gyapon ma-absorb nato ang pulong sa Ginoo para sa ato pa lang ay mahimaya na ang Ginoo, namuhat na dayon ta. Kuan dayon kanang faithful ka ita. Pag-abot sa Martes sa gabi, unahon na dita, uy, ugma, Merkulis naman dahil, no? Prayer meeting. Kinalang andamon ko na akong suoton mo, adto na ko dito sa prayer meeting, kay gamay, ito sila. Gating dito, di ba? Mauna ang tinuod na nalangad sa Diyos. Amen? Pero accepted ka po ng mga lagyo, mga kuhan. Labi na yung mga trabaho. Ang nangalangad sa Diyos, pag may buluhaton sa Ginoo mo, tabang ginasya. Munang giingon ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Pilipos, I am confident that he who began a good work in you shall carry unto completion until the second coming of the Lord Jesus Christ, the day of Jesus Christ. So, ibig sabihin, dahil ang itsura nito, ay gikan pa daw sa sinugdanan ang mga Philippian Christians, hangtod na nabilanggo siya, isulat niya ang the book of the Epistle of Philippians, partner sila sa kay Apostle Paul sa iyang missionary journey. Mula naingon siya nga, confident siya nga ang nagsugod ka sa Ginoo, ang nagsugod ka Ginoo sa ilang mga kinabuhi sa mga Kristohanon sa Filipos ay iyang padayunon hangtod sa pag-atubang nila sa atong Ginoong Jesucristo. Amen? So muna nga, ang pag-importante kayo, unang-una, ang atong kaugalingon, transform ta, tapos namuhat ta sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Dili ginamawala. Di ba? Sige ko nagbalik-balikon, o silang kabaso nga bugnaw sa tubig dahil gihatag mo sa akong, sa ubo sa akong sulugoon, dili ka gyud mawad-an sa reward. Importante nga na. Dahil kita nga mga Kristohanon nga matinudanon, rewarding ang atong kitang-aw na. Dahil sigurado naman kita, kay matinudanon man ta. Pero di buloyagon pa ganit ang Kristohanon na ambot lang. Munanging mo na akong dilita sa sambat-samba. Dito kita sa sigurado. So, samtang nagpadayon siya pag-alagad sa Ginoo na hingihimo siyang mauswagon sa atong Ginoong Diyos. Dako kayo ang influence ni Amasias na sa iyang anak na si King Hosea. Ang problema lang kay wala gayud mo sunod nga tinud-anay sa Ginoo ang iyang amahan nga si Amasias. Nga naawat gapon ni King Hosea. Unang like father, like son, mo ba na? Kung paanong namakak si Abraham, ganon din si Isaac, namakak din sa white lies daw. Kung paanong si Amasias, medyo labaw-labaw ng nisikuan siya dahil naningkamot gid siya. Si Amasias, matarong yapon siya, kaso lang, ang mga halaran daw sa kuan, mga Diyos-Diyos sa Israel ay sa Juda wala niya panangtanga mo na nga nag-feel gihapon siya din eh. So, matos pa sa verse 2 ng Chronicles chapter 25, makita nato din sa chapter 25 ang istorya ni Amasias. Gibuhat niya ang matarong atubangan sa Ginoo apan dili gayud hingpit ang iyang pagkinabuhi. Kinsa ni siya? Iyang papa nga si Amasias. Matarong siya pero dili hingpit. Ang gusto sa Ginoo ay hingpit yun. Kanang yun, disagin nato siya yun. Nga, tinud-anay yun, manang hingpit. Ngayon din nga, wala may perfect. Ang hingpit on sa English ay hingpit, perfect. Pero, kung ikaw ay nagtinud-anay gayon, perfect na sa atong
Ginoong Diyos, bisan mo simplang ka, paminsan-minsan, perfect na sa iya. So, gibuhat niya ang matarong atubangan sa Ginoo apan, dili kayo higpit ang iyang pagkinabuhi. Balikon ko, nga nung gusto man sa Ginoo nga perfect yun, higpit yun ang nangalagad sa iya. Dahil ang atong Ginoo, dili sikanhan nga Ginoo. Balikon ko gyapon na istorya ko ni sa mga unang panahon, dili sikan ka han ang atong Ginoo, first class nga Ginoo siya. Muna ang gipangayon niya with all kinatibuk-an gyud. Seek me first siya dili gid kaduha. O ang iyang warning, kung mas mahal pa nato atong mga anak, atong mga ginikanan kaysa Ginoo, dili ta karapat dapat nga iyang disciple. Nganong gingon niya na? Dahil siya ay first class na Ginoo o gipangayon niya ang first class natong pagpangalagad. Mintras mga bata pa, kusgan pa, gamiton nato. Kagaya ni King Hosea, gamiton nato ang atong kusog para sa kahimayaan sa Ginoo. Amen? Kaya ang mga tigulang, unsa ang mga tigulang? O yan na, ampon ng tigulang. Ampon na lang. Loya na magit. Kay alupas na luya na ginang tigulang. Pero sakit na sa likod ng tigulang, no? Ang idaran. Ang idaran matod pa sa papa ni Joby nga, sa una pag-ikan siya sa katulog, anak mo, balikwas man lang mo na siya. Pero karon hunahuna na niya, wala na bangon na, kilid na daw, tukod na. Idaran naman, di ba? Kamu mga batanon mo, abot gayapon mo anak. Kung ang inyong mga ginikanan na tigulang na taon, inyong paras-parasan, pag abot niyo sa tigulang, paras-parasan sa inyo sa inyong mga anak. Kung unsa inyong itanong, mao'y inyong anihon. Amen? Pakpakan sa nato ang Ginoo. So, maayo na lang gani kay ana si Prophet Zacarias na nagagayon sa batan mo nga hari, diha sa Ginoo og naninguha usab si King Hosea sa pagpangalagad sa Ginoo. Muning kuan, todo tanggo. Naninguha si King Hosea na mangalagad sa Ginoo og tudloan gid usab siya ni Zacarias nga propeta sa Ginoo. Pagsilbi, pagpangalagad sa Ginoo. Munang kalami karon sa ato. Dahil nangalagad ta sa Ginoo according sa gusto sa Ginoo. Sa una natong religion, mangalagad ta sa Ginoo according sa atong gusto. Amen? Pag kunauna nato nga, oy, dako akong problema karon, amulhod na din taan na okan. Sakripisyo na dayon. Sakripisyo. Pero matod pa sa Ginoo, ang sagingon sa Ginoo, obedience is better than sacrifice. So ang ipakita sa Ginoo nga musunog ka lang gid sa iya. Ayan ang sakripisyo tapos tulibagbag kagihapon, musunod ka lang sa iya. 2 Chronicles 20:20, tungod kay Zacarias ay naayos ang kinabuhi ni King Hosea. Unya, sayo sa buntag, miadto sila sa kamingawan sa Tekoa. O samtang naglakaw sila ni Josaphat, mayingon si Josaphat, kay makikira na sila. Pamati kamo kanako katawhan sa Juda o sa Jerusalem. Salig kamo sa Ginoo nga inyong Diyos o malikon kamo. Unsing ingon dinhi, salig. Dili ta mo salig sa atong kaugalingong kusog. Dahil kung salig ta sa atong kaugalingong kusog, limitado ang product na ini. Limitado ang resulta. According lang sa atong kakayahan. Pero kung musalig ta sa Ginoo, muna ning pagtuo. Nga bisag gamay ra ang atong kakayahan, pwedeng mo dako, mo triple, mo kuan pa dahil sa Ginoo nga atong gisaligan. Amen? Mao ni ang pagtuo nga dapat kada adlaw nga maoy role sa atong kinabuhi. We should walk by faith, not by sight. What is faith? Ang mga butangang isaad sa Ginoo nga wala pa nato makita, tuuhan nato nga mahitabugid dahil na ang Ginoo. Salig kamo sa Ginoo nga inyong Diyos o malikon kamo. Amen? Tuo kamo sa iyang mga propeta o magmalampuson kamo. So,
Ang mga propeta mauna ang mouthpiece. Ang mga pastor teachers mauna ang mouthpiece sa atong Ginoong Dios. Nga ang ilang kitudlo pagtulunan sa atong Ginoong Dios, gikan mismo sa atong Ginoong Dios. Munang nag-ingon si King Josaphat, tuo kamo sa mouthpiece sa Ginoo og magmalampuson kamo. Amen? So muna nga kung walay mouthpiece sa Ginoo, kinsa pa man. Ang mga dili Kristohanon, dili na sila mutudlo sa pulo sa Ginoo, wala na sila hinanawan. Matod pa ni Pastor Ching nung nato sa Manila, nagbisita siya sa kay Coco Pimentel. Aran daw siya, na daw siya, igagaw ko na sa Coco, aso na siya dito. Tapos pag ato dito, wala ko na hinanawan si Coco Pimentel sa Bible. Muingon ko na, naday na sa Bible. So muna nga, kita nga mga Kristohanon, hindi na mahatag sa kuan dahil kita ang nakabalo sa Bible. Kanang mga professional nga wala sa Ginoo, wala ginas nakabalo. Mga judge na wala ginas nakabalo. Muna nga, muna nga, kita ang mouthpiece, kita ang mga tiil, kita ang mga kamot, kita ang mga mata sa atong Ginoong Diyos dahil wala na siya physically karon. Naakaubang na nato siya pero sa Espiritu Santo through the Holy Spirit. Matod pa din sa 2 Chronicles chapter 26 verse 5, samtang nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo, gihimo siya sa Dios nga mauswagon. Muning tinuod nga successful life. Diha nagsugod sa Ginoo. Matod pa ni King David sa Psalms 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear evil, because God is with me. His rod and His staff, they comforted me. Sumuna nga, pag nakita sa Ginoo, dili manggit tibok na itong kinabuhi bidsog roses, pero matod pa ni King David, baka lang magkaramutsi, basta paingon lang ako sa Ginoo. Amen? So, ang number one nga gipangayo sa Ginoo kanatong mga Kristohanon ay higugmaon siya labaw sa tanan. First commandment sa ato. O ang problem ni mao ang pag-serve kaniya. Paano kita mo serve sa Ginoo? Pinaagi sa pag-serve nato sa mga Kristohanon. Sa mga tao nga gustong abutin sa Ginoo, nga kagaya nga nato kaniadto layo sa Ginoo, karon anaa kaniya gisugo sa kita bilang ambasador niya nga abuton sila para maduol usab sa Ginoo, maging kaparihan nato. Amen? Kaparihan nato. Dili man ta perfect o sa ito libagbag ta, pero naa lagi conviction sa Ginoo nasa ato na dayon. Bisag unsay buhaton sa usa ka Kristohanon pwedeng kayang makuha niya. Pero kung dili kini in line sa kabubuton sa Ginoo, luoy lang gihapon siya. Kaya sa katapusan, atubang man siya sa Ginoo, luoy lang gihapon siya. Amen? Halimbawa, usa ka talighagang istorya sa Ginoo in connection sa mga mukhang pira ng mga tao. Dili ni Kristo noon. Katawan sa Ginoo pero tulibagbag. Matod pa din may tao dito nga mingon magtutudlo sultihi ang akong magulang nga lalaki. Nga bahinan niya ako sa among katigayunan. Kabilin, katigayunan o napanunod. So, gitubag siya sa Ginoo dahil grabe no, grabe. Gisugo niya ang Ginoo nga maragan. Matod pa sa Ginoo, yung reaksyon sa Ginoo. Mingon si Jesus kaniya, oy tao! Unsa ako huwis? O tigbahin sa inyong kabdangan? So, grabe no? Gisugo siya sa Ginoo, murag, grabe na nga kuan. Gisugo siya sa Ginoo. Verse 15. Unya, misulti siya sa mga tao, pagbantay ka mo sa tanang matang sa pagkahakog. Kay ang tinuod nga kinabuhi, o pag kinabuhi, dili niya sa katagaya o kadagan sa kabdangan. Mauni ang kuan sa unbeliever. Nga gusto nila nga, grabe gid sila. Kini nga istorya, parehas nga po sa istorya sa Lazarus and the rich man. Abunda kay siya, pero iyarag kaugalingon ang iyang gi-enrich.
O misulti, verse 16, o misulti si Isus kanila ni ini nga sambingay. So kini nga sambingay, in response sa kahakog ni ining tawhana. In response ni maoning tubag. Itubag siya sa Ginoo, pinaagi sa sambingay. Unya, misulti si Isus kanila ni ini nga sambingay, may usa ka tawo nga adunahan nga may yuta nga daghan kaayo ang ani. Adunahan ni nga tawo. Daghan gipanalanginan ang iyang yuta, nganong gipanalangin man tungkol kay daghan siya ani. Kung sa negosyo pa, ang iyang negosyo grabe. Kuan kayo putok kayang negosyo. Busa mingon siya sa iyang kagalingon, unsa may akong hunaw na o imon, wala na ako yung kabutangan sa akong ani. Maayo patingali nga ipagkuba ko ang akong mga bodega o magtukod og mas dako pa gayon. O dito ko'y butang ang akong mga ani o mga kabtangan. Namoblima siya kung unsa himuon niya sa iyang financial or material na achievement. No? Kung membro na siya kung membro na siya sa simbahan tapos din sa BBC, ay nungugit siya nga ayaw pa problema sa imong daghang kwarta. Sa ako pakabdi para ako mamroblema. Diba? Sa una mo na akong gingon. Para makaiwas ka sa problema, sa ako pakabdi para dili ka na mamroblema. Verse 19. O tungod kay daghan ang akong natigom alang sa maabot ng mga tuig, magpahayahay na lang unya ako. So grabe. Guwapo plano para sa iyang kaugalingon ng Diyos. Magpahayahay na lang unya ako. Maugyapon ni sa Lazarus and the rich man. Kada adlaw hayahay kayo, luxurious kayong kinabuhi. Wala niya tanawa ang tao nga kaya niyang tabangan. Giniklik niya kini. Mukaon, muinom og maglipay. Maning gingon ni Apostol Paul sa 1 Corinthians chapter 2 nga kung walay pagkabanaw, unsa atong buhaton? Eat, drink, and be merry because tomorrow we will die. Walay pag-asa sa ugba. Sumunang dapat buhaton. Happy din ni kanunay, sumuning mga muning ginahimo sa mga unbeliever. Grabing mga bisyo, inom dito, happy dito, then wala silang pag-asa. Wala nila makita na muluwas na ang Ginoo, dahil muluwas ang Ginoo, kinahanglan ayuso nila ang ilang kinabuhi sa tabang sa Espiritu Santo. Verse 20, apan mingon ang Diyos kaniya, buang-buang karong gabi, ibawion ko kanimo ang imong kinabuhi busa. Kinsa man ang magpahibulo sa imong itigom nga mga kabtangan. So, unsay tawag siya sa Ginoo? Buang-buang. Kay, nga naman, patio na siya sa Ginoo. Amen? Nganong gabi imong Ginoo? Nganong gabi imong siya patio sa Ginoo? Kasagara, gabi imong ginagwa sa Ginoo. Di man adlaw. Ngano ka? Tulog para. Ngano, unsa kay kamatyan ani? Kay gabi iman. Pangungot. Pwede. Mukaon, muinom, busog na siya kayo, natulog siya. Gibamumot siya. Gabi siya namatay. Isa sa munang sa gabi siya na mamatay kay mumanin siya. Subuang-buang siya. Mausap. So, naghatag na na conclusion. Values. Moral to learn. Moral to learn. Moralism. Moral to learn. Moralism. Mausap ka na ang mahitabo sa tao nga nagtigom o mga bahandi alang sa iyang kaugalingon apan kabus at ubangan sa Diyos. Dagang mga sapian nga dili kabus at ubangan sa Diyos. Halimbawa, na ibagong gi-applyan namo ni Pastor Dindin nga billionaire, gini siya billionaire. Siya ang may-ari ng Motorlandia, Pilipinas o sila ang nason. Na permiro daw niyang yung tithes nga mo-tithes siya og tag 200,000 dito sa kay Peter Tanchi sa CCF. So pagtanaw niya nga, billion ang building ni Peter Tanchi, tapos wala niya utang sa bangko, cash yun. Ingon daw siya sa iyang asawa nga dinaka montang sa tapak tithes sa CCF o ang atong tithes iapod-apod nato sa mga ministerial nga ministry sa mga churches nga katong
3 below, pioneering nga church, 3 below, maka-obtain sila og around more than 100,000 nga mga instrument. So, ipaabot na to na nga makuan para mayroong instrument nga kumpleto dito sa Lubihin. So, ang kuan lang na to, ang requirements lang, testimony sa pastor, nga kanang ang magbaksang medyo makahilag gid siya. Tapos, basta ba to, pamilya sa pastor, ana. Wala pa'y makakuan, dinis ka kaya ito yung kuan. So, mag-amput na nga, isa ta sa kuan, isa si Pastor din ang makadawatan to. So, muna buang-buang nga tao dahil kabus siya. So, dili tanang bilyonaryo ay kabus atubangan sa Diyos. Basta gisure niya ang blessings nga gihatag siya sa Ginoo. Amen? Pero kung para lang kani sa iya, naamot na lang. Ang tao nga sabihan, pero buang-buang sa tubangan sa Ginoong Diyos. Busa dili gyud nato kalimtan nga ang tinuod nga prosper anaa na gyud sa padayong pagpangalagad sa atong Ginoong Diyos. Kaya kung wala ang Ginoong Diyos, wala silbi. Ang favor sa Ginoo kag King Uzziah. Verse 7. Gisulong ni Uzzias ang mga Filistihanon. So, sa panahon ni King Uzziah nangana ang Palestine kontra karon sa Israel nga may gulo sa Israel. Hangtod karon ang gyapon. Gisulong ni Uzzias ang mga Filistihanon o gigunom ang mga kuta sa Gat, Habni ug sa Asdod o gitukod niya sa mga syudad sa kayutaan sa Asdod o ubang dapit sa mga Filistihanon. Gitabangan siya sa Diyos batok sa mga Filistihanon o batok sa mga taga-Arabia nga nagpuyo dito sa Gurbaal o batok sa mga taga-Miyon. So nga, ang sagingan din gitabangan siya sa atong Ginoong Diyos. Anaagyod kanunay ang tabang sa Ginoo ngadto sa mga Kristohanon nga tinud-anay nangalagad sa Ginoo. Amen? Nagyod. Na pagtan-aw nato sa atong kinabuhi sa lain, grabe di ang panalangin sa Ginoo. So muna nga, ang gipangayo sa Ginoo, be content sa atong blessings nga anak nato. Makontento ta, tapos mo-asparta sa pero makontento kita. So, verses 8 to 14, ang dugang pang successful nga nangabuhat ni King Uzziah tungkol sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Pero kung wala mangalagad sa Ginoo ni King Uzziah, abot lang. Tungod sa pagpangalagad niya sa Ginoo, more success. Matod pa din nagbayan ng buhis kang Uzzias ang mga amo ni Hanon o ang iyang kabantog Mikailab hangtod sa Ehipto tungod sa iyang pagkagamhanan. Labol pa, nagtukod og mga tore. Si Uzzias dito sa Jerusalem, diha sa kangaan sa eskina o sa kangaan sa ulog o diha sa likoanan o giliko niya kini. Nagtukod sa mga tore dito sa kamingawan o nagkalot siya dagang punduhanan sa tubig kay daghan man siya mga kahayupan. So, unsa nang kuan siya? Kanang mahilig sa mga mananap kahayupan. Sa tilyan sa mga bungtod sa Juda, ingon man sa kapatagan, aduna usab siya mga mag-uma o ang tig-atiman sa palas diya sa kabungturan o diya sa mga yutang tabunok. Sining tabunok, fertile soil. Kay mahigugmaon man siya sa pagpangma. So, prosperity ang administration ni King Uzzias. Sa Israel karon, di ba? Sa Israel karon, grabe ang ilang mga pang-export sa mga prutas. So, importante kayo gid ang farmer. Ang farm. Kaysa una, no? Sa bata-bata pa ko, parang ang kuan, ang nagamit man ginato ang atong mga katukuan, mga rice terraces. Sa mga social studies ba ito rice granary of the Philippines. Ba ito banda? Bulacan? Rice terraces. Banawi. Ang granary. At yung granary. Balik na sa ano ba? Rice granary of the Philippines. So, nalimtan na. Ako
ako na yung tuman, murag kuan man, dinibandas Bulacan. Ha? Kaya luka pa yung karay ng patag diha. Luka kayo ng batag. So, importante kayo. Munang sige ka singilon sino-hino isa. Asa na may mo tag-20? Na-scam din minimo, no? So, nagsaisinta na ba yung karoon ng bugas? Doon ang paniini si Josias may kasundaluhan nga andam sa pagpakigubad ng ibahin-bahin sa igong kadaganon. Ang talaan ay nang itipigan ni Jael nga sekretaryo ni mga Asiyas nga opisyal ubo sa pagdumala ni Ananias nga usa ka sa sinaligad sa hari. Ang mga pangulo sa mga sundalo gikabot og 2,600. So grabe nga mga opisyal. Ubo sa ilang pagmando mao ang 307,500 ka mga sundalo nga takos manalipod sa hari batok sa iyang mga kaaway. Gisangkapan ni Josias ang kasundaluhan og taming bangkaw helmet sa putog-putaw pana og mga bato alang sa namuyog so mga kuangin high-tech ni silang kapanahonan. Well prepared nga mga sundalo siking nga mga sundalo siking Josias. Gani na pasray mga kuan ani kining mga missile. Kinsay ka pananaw og salida sa atong mga karara. Halimbawa, Lords of the Ring. Di ba? Na ilang kuan nga tung mula pa sa kuan. Kung maigo ang pader sumuni So, well prepared ang kuan. Verse 15. King Josiah became great tungod sa pagpangalagan mo gyapon sa Ginoo. Dito sa Jerusalem ang iyang mga tao nga batid sa pagpamuhat nag-imbento og mga kayamanan sa pagsuboto. So, muna nga akong gingon, mga missile sa ilang kapanahonan. So, grabe no ang kwan. Sa atong modern na karon ang mga Israelita will not mag-isang ng mga scientists, ang mga Israelita. Halimbawa, isa lang ang inilakaan, Albert Einstein. Albert Einstein ba to? Kano nagbuhat og atomic bomb? Ha? Kita? Ha? Di ba si Albert Einstein to siya? Oh, yan. Nga ang iyang naimbento nga panggirab atomic bomb ay miguba sa unsa na duha ka syudad to siya? Hiroshima o Nagasaki. Balik na tayo na sa history. Hiroshima o Nagasaki. Atomic bomb. Ang nuclear bomb, grabe, 100 times na siguro ka powerful sa atomic bomb. Nang munang pag-iguba sa kalibutan sa panahon ng tribulation period. Nga pagbuto sa usa ka nuclear bomb, matod pa dito sa Revelation, dili na musika ang adlaw tungod sa kangit-ngit dahil sa epekto sa pagbuto sa nuclear bomb. Pero ang mga Kristohanon nga matinud-anon gipadapli na sa Ginoo. Ibutang na daw dito sa kamingawan. O self-seeking na sila. Ang mga buluyagon nga Kristohanon, way siguro mapikuhan dito. Munang matod pa ni Politan, balik ko gyapon, Politan. Na sa panahon sa 1,000 reign of Jesus Christ, isa sa mga pagabuhaton sa mga Kristohanon ay i-renovate nila ang kalibutan na naguba sa nuclear bomb tungod sa grabe nga gira. Tapos kanang 2 million ka mga sundalo nga gikan sa east para girahon ang sa Israel. Ang Ginoo dito, pupwede na ang mga AI. Nakita mo itong salida nga iRobot ni Will Smith. Tatas na salita. Na mga AI niya, mga robot nga mga apti kayo, mutambling-tambling. Tanaw sa Israel, sa gira sa Israel, kung siya ilang ipauna, di ba ilang mga AI, mga robot nila? Sa banang 200 million, ang makaporda na ang China lang, na kuan physical. Pero, matod pa sa uban nga, pupwede ng mga AI sa China. Number 1 din daw sa Asia, ang nigamit ang China sa AI. Tapos,
Moabot ang mga 10 years gikan karon, ang mga AI, mga bright pa kaayo sa mga bagiitang pastor. So, ang pastor dito na sa Dublin, ang iyang publish na yun, ang AI niya. Kuhan ba kayo? Mumuhat pag yung Bible. Grabe kayo. Sumatan pa sa Daniel chapter 12 verses 1 to kanang tibok ko chapter sa Daniel. Si Daniel ay before Christ, mga 500 years before Christ. So wala pa'y makakita dito ng aeroplano. Pero mag-ingon si Daniel na in the last days, ang kuwan daw, ang tao ay magalakaw to and fro. Anong balik-balik pa. Nag-istorya sa aeroplano nga makabiyahe siya bisag asa sa kalibutan og ang technology ay mo advance na kaayo og tinuod na wala pa nahitabo, wala pa nakita, ipadayag sa Ginoo through Daniel na anata karon. Adto ta sa Israel, kadjud lang kayo. Kano sa kata sa Israel, no? Saan ka to? Nay nagkuhan dito, kauban akong mga pastor sa Kuiman to at sa Israel karon. So pwede na nila mo ato sa Israel. Yapo na to nga ang saan na to? I-convict sige po. Nakalaya problema. Daga na ba yan sa panalangin? Mas panalanginan pa. Mugi na. Pag nagakuan ka sa Ginoo, nagapangalagad ka sa Ginoo, grabe pa nga panalangin ang ihatag sa Ginoo sa imo. Amen? Subok na gina, mga testimony. So, nagpasupot og mga udyo og sa mga dagkong mga bato, gipahimutan ini ibabaw sa mga tuig og ikskina. Ang iyang kabantog Mikaelab kay gitabangan man siya sa Dios og nahimo siyang gamhanan. Moralison. So, balik pa. Simple lagi kayo ang role sa Ginoo. Mangalagad ka sa iya o tinod-anay, tabangan ka niya. Amen? Dili ka mangalagad, ikaw ang bahala sa sarili mo. Nag-independent ka sa Ginoo. So, kung bright ka sa kayo, maka-achieve ka dagan, pero kung itong gingon ako, ganina, na kung naata nangalagad sa Ginoo, grabe, ataw-ataw ang pagtumoy atong gihimo. So, ang Ginoo muuban gid kanato o mutabang gid kanato. Nasa ato gyapon ang pagpipili. Pero ang gusto sa Ginoo nga pilion nato, mangalagad kita kanya og tinod-anay. Amen? What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Give us all things. So kung ang Ginoo dapit ka nato, walay makabatok ka nato. Na may makabatok pero victorious kita. So gisunod dayon. So ang context nini katong gipili kita sa Ginoo, gilain na kita sa Ginoo. Tapos gi-justify kita, gi-glorify na dayon kita. So matod pa dayon ni Apostol Paul kung ang Ginoo kauban nato, kinsay makalaban nato bisan ang yawa, dili siya maka-accuse dahil mismo ang justifier nato, ang sanctifier nato ang atong Ginooman. So wala gyud. Padayon na sa verse 32 nga nahataganin niya ang Ginoong Jesucristo kanato para maluwas kita sa atong kasalanan. Unsa makabutang nga makaayo kanato para mahimaya siya. So pagsada gikaayo kung kita ay padayong mga lagad sa Ginoo. To those who endure up to the last faithfully will be saved. Amen? Ang susi sa tanan para dapit ka nato ng atong Ginoo, ang atong tinudanay nga pagpangalagad sa Ginoo. Mintras kusgan pa kita, adto ta sa kuan, pagpangalagad sa Ginoo. Gahapon nakita ko sila ni Jackie, anak ni Ate Helen. Kuan eh, worker karon ni kuan Pastor Rodi Digia, gahapon sila dito. Abi na kong mga bata pa na sila, so di naman di ay 49 years old naman di ay. 50 years old naman di ay. So, padayon gihapon sila nangalagad. Giagi sila og kuan na gihapon pero karon nakabalik na sa sila ana. Mo kuan ginang Ginoo bisag nag-backslide ta nga kuan dahil wa na to masabti pero kuhaw giten niya basta na sa atong kasing-kasing nga mga lagagid siya. Amen?
Ay, makauban din ni Mirce. Nakauban naman na nakita kami. Wa ko makailan. Yun siya sa ako nga, na sila atibon? Wala man. Pero wag ko makailan. Oh, lagi. Sige na, pakita. Sabi niya nga, pakita. Sabi na akong kauban ninyo sa paan. IFA. Ay, so sa mga maninin sa kuna dito mga kauban. Nangalimta ba na kauban ni Mercy? So, tinudanay kayo nga pagpangalagad sa kinabusa, manikamutan yun natong taga-Burning Bush Christian Fellowship nga ang mga mga Kristohanon ang kinasing-kasing nga pagpangalagad sa atong Ginoo. Amen? Praise God. Matod pa ni Kitsani, si Kitsani nga bida? Ha? Sa salida? Vikings dapat na salida niya. Na salida niya marang Robin Hood? Robin Hood siguro. Do everything with a good heart and expect nothing in return, and you will never be disappointed. Tinood yun. Dahil kung may expect ganita, pag dili na meet ang atong expectation, disappointed ka ita. Pagpangalitawan niya sa ako, isugod ko siya, buutan tayo, nang maminyo na may. Disappointed nga ako. Sa tanan ng mga kuhan, general principle niya, pag mag-expect ka ganit, dili mamit, disappointed ka ngayon. So, ayaw kayo pag-expect sa Ginoo. Pag-expect sa Ginoo nga, ang imong partner, mabuutan ngayon, according sa imong expectation. So, it is not your business to succeed, but to do right. Murang kini atong business na mabuhat sa kabubuton sa Ginoo. When you have done so, the risk lies with God. Ang atong asikasuhin, seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, the rest will be added unto you. Amen? Muna ang atong papanan, mga Kristohanon sa Burning Bush Christian Fellowship. Matod pa ni C.S. Lewis. Praise the Lord. So, manindog tang may iksoon, kantahan sa natong isang Ginoo, naman to atong worship. Kuan? Isa lang, kantahan nato ang Ginoo. Uy, paano mo tayo? Ano suksisig ko? O yang iyo ba dahil sa pagkamanay na si Pastor Dindin sa mag-officiate ng the Lord's Supper. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all
is to worship you. Tunay na ginasamba ka namin, Ginoo. Tabangin kami, O Lord God, nga sa kadaadlaw sa among kinabuhi, sa pagsimba namo sa iyo, O Lord God, whether in public or in private, Panginoon. Kami gayon, Ginoo, ay kanunay angayan sa imong atubangan, O Lord God. Our worship is nothing, O Lord God, if our hearts, Panginoon, ay dili karapag-dapat sa imong atubangan, Ginoo. Tabangin kami kanunay, O Lord God, kakagaya ni King Uzziah, Panginoon, anaagi kami paningkamot, pagpaningkamot, O Lord God, nga musunod kanimo, Panginoon. Nagasimba kanimo, O Lord God, sa Espiritu kamatuoran, Panginoon, submissive sa imong written word, O Lord God. Dili na mo kini mahimo, O Lord God, kung wala ang grasya mo, ang tabang mo, Ginoo. Tabangi kami kanunay, O Lord God, nga ikaw palagi ang sentro sa among kinabuhi, Ginoo, sa matag adlaw sa among kinabuhi, O Lord God. Labi na nining adlaw, O Lord God, unang adlaw sa semana, Ginoo. Iandam mo po kami, katabangi kami, Ginoo, nga andam kami sa tibok semana, O Lord God, nga ikaw kanunay sa kadaadlaw sa among kinabuhi, asan man kami naroon, unsa may among gibuhat, Panginoon. Ikaw, Ginoo, ang makita sa among pagkatao, Lord God, because we are submissive sa iyo, Panginoon. Tabangi kami, Ginoo. Tabangi kami, O Diyos. Nga among pagtuo sa iyo, O Lord God, dili masayang, Panginoon, kung dili makahimaya sa imong pangalan, Amahan. Salamat kay Ginoo. Nakita mo po, O Lord God, ang bawat isa nga niya karon dinhi, Ginoo, hayag sa imong atubangan, O Lord God. Ang ilang kahimtang, Ginoo, ang uban na mga problema, Ginoo. Lord, sa tanang may problema, Ginoo, nga niya karon dinhi, Father God, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name, kung ka na nga problema, Ginoo, tagaig solusyon, O Lord God, nga problema, unsa man, Ginoo, nga problema, madagaw man kini og gamay, Panginoon. Lord, ikaw ang katubagan, Ginoo, ikaw ang tabang sa among problema, O Lord God, nagaingon ka sa imong pulong. Call unto me, and I will answer you, I will deliver you, and you will honor me. Tabangin, Ginoo, ang imong kanakan sa Morning Gospel Service, O Lord God, kadunay mga problema, Panginoon, para, O Lord God, may honor kanila, O Lord God, because of your help, Panginoon, sa ilang mga problema, sa among mga problema, O Lord God. Panalangini ang bawat isa, Ginoo, Lord God, kailangan na mo, Ginoo, ng financial, O Lord God, para sa mga estudyante, among mga estudyante, Panginoon, para sa adlaw-adlaw na panginahanglan, O Lord God. I pray, Father God, open the windows of your heavens, O Lord God, according to your promise, and pour out so much blessings, Panginoon. Financial blessings, Panginoon, sa imong kaanakan, nga nakaroon din sa bawat pamilya, Ginoo, sa Burning Bush, O Lord God. Financial blessings, O Lord God, para sa adlaw-adlaw na mong kinabuhi, Panginoon. Pasinsuha, Ginoo, pasapiana, Ginoo, ang imong ang mga kanakan, Lord God, para doon na o sa kamay ma-share, Panginoon, o makashare kami, Panginoon, abundantly, Lord God, sa imong buluhaton, O Lord God, o sa mga taong nanginahanglan o tabang, O Lord God, nga kaya namong tabangan, Ginoo. Salamat, Amahan. Salamat, O Diyos. Ibig sa mga relasyon, Ginoo, sa bawat membro sa pamilya, O Lord God, na maayos, Ginoo, dahil ikaw, Ginoo, ang taga-ayos sa mga bawat relasyon sa pamilya, O Lord God. Physical, Panginoon. Lord, padawata og milagro, Ginoo, mo mga kanakan, Ginoo, sa bibisim nga may mga sakit, O Lord God. Bisan sa alta presyon, Panginoon, o high blood, Panginoon, sa mga sakit, Ginoo, kaya mo kining ayusin, O Lord God. Padali kami, Ginoo, sa imong milagro, O Lord God, to heal our sicknesses, Panginoon. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Lord, mahimo mo kining, Ginoo, dahil gamhanan ka na mga Diyos, O Lord God. O ikaw ang Diyos, Ginoo, nga nagapili ka na mo o nagatanaw sa among mga sitwasyon. O salamat kayo, Amahan. Salamat kayo, Diyos, for you are not looking from a distance, O Lord God. Pero kauban ka na mo, O Lord God, besides us, Panginoon. Salamat kayo, Ginoo. Salamat kayo, Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papurit pasasalamat sa matamis at makapangyarihan. Pangalan ni Jesus o ang tanang mga anak sa Diyos magaingong. Amen. Amen and amen.
every day we're changed into your image more and more. For by the cross we'll truly be transformed. We're so amazed. We're so amazed, and we give you praise that you have saved us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise, for by the power of the we're so amazed. We're so amazed, and we give you praise that you have saved us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise, for by the power of we're so amazed. We're so amazed, and we give you praise that you have saved us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise, for by the power of we're so amazed. We're so amazed, and we give you praise that you have saved us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise, for by the power of the cross. My brothers and sisters in Christ, again we are here to participate in the Lord's Supper. It is worthy for a man to take this supper, Lord's Supper, to remember Christ's death to the cross. Kinahanglan mo igsuon sa pagdawat nato niining pan nga nagsimbolo sa lawas, kung niining wine nga nagsimbolo sa dugo sa atong Ginoong Hesus. Dawaton nato kini takos diha atubangan niya. Mato pa sa una Korinto 11 versikulo 29 maigsoon 26. Let the person examine himself then, and so eat the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drink without discerning the body eats, drink judgment on himself. That is why many of you are weak and ill, and some have died. But if we judge ourselves truly, we would not be judged. We will not be judged. Magigsuunan, ang pagdawat nato ning ining pan o kining wine may igsuon sa kaning paghinumdum sa kapatayon sa Ginoong Hesus. Munang kinahanglan ako dawaton kani inaagi uban sa mga pagpangay pasaylo sa atong mga uban na wala ang dili angayan sa iyang mga tubangan ng Diyos. Munang karamutagon atong ipangay pasaylo muna doon naman tayo nabuhat na dili angayan sa pagbuhat. Kaya atubangan kaniya ato kaning ipangay pasaylo. Magampok kita mga igsuon. Among amahan sa pangalan ni Jesus, Lord, aniya na po kami, O Diyos, sa pagdawat ni ining pan, o ining wine, nagsimbolo sa lawas at dugo sa iyong bugtong anak. Magilansang niya sa krus sa Kalbaryo, O Lord, aron na matag sa kanamo, o Ginoo, makadawat o kaluwasan, makadawat o reconciliation diya tubangan, kaya makahingo kami putli, Lord, diya sa imong mga mata, amahan. Ginoo, maduna magamin, Lord, na buhat nga dili ngayon, Lord, sa imong tubangan. Amo kaning ipaubusang kugulingon ng ipangayon pasaylo. Saylo kami, O Diyos, sa among mga kalapasan. Kung sa magdili pagbuhat sa angayan, sa among kinabuhi, O Lord God, kay Kristohanon ng Diyos. Kapag, Lord, kami mapasalamaton kay ikaw ang Diyos puno sa grasya. Naghatag ka na mo another ka tsansa, O God, nga among kabulingon, amo kayong inuuputli diha at abangan, O Diyos.
Salamat Amahan, magdalay ko ng buhinganan sa pangalan ni Jesus. For I received of the Lord what I also delivered to you, the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, he took the bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Ang ganyan sa Pastor Raymond magampo so ban ng simbolo sa lawas sa tungkol ni Diyos. Jesus, we thank you, Lord God, for these symbols in our hand, Lord, that represents your body, Lord God. Na nabayugan niya ang krus ng Kalbaryo para sa aming mga kaliwasan. Bless this bread, Lord God, at as we partake of it, Lord God. Iligir na mo kalimutan, Panginoon. Ganini basta-basta ang imong yagian sa pagluwas ka namin. Nasa tinuray na kasing-kasing, Lord, mga pangalan at kami-kanino, sa walay pagduha-duha. Ang kami, Lord, God, linuwas mo na. Kung dapat na magalagaw kami sa nataro ng Diyos. Dapat salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At ang inganong pagkaon mo Iso. We're so amazed, and we give you praise that you have saved us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise, for by the power of the cross. In the same way, also he took the cup after saying, "This is the cup of the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Ang ngayon si Brother Jess magampo sa wine ng simbolo sa dugo sa tubo ni Diyos. Ang amahan niya langit noon, nagpasalamat kami, niningahi kayo, pagkausa, naghihatag nimo kanamo, aron dumdumo namo ang kamatayon nimo dito sa cross sa Kalbaryo, ang Ginoong Hesukristo ngayong bugtong anak. Salamat sa iyang dugo na naula dito sa cross sa Kalbaryo, aron nga mo mga kalapasan, mahugasan, maputli kami sa mga tubangan. Ang mga dumdumon kini amahan, ang pagpasalamat niya kanimo, huwag among gideklara, diya sa espirituhanon nga sitwasyon that we are victorious because of the blood of Jesus. Thank you, Father, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Tungan ang ito Panginoon mo ng pagsunod. We're so amazed, and we give you praise that you have saved us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise by the power of the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross and mighty cross that God Himself should die for such as us. And every day we're changed into your image more and more. For by the cross we'll truly be transformed. We're so amazed, and we give you praise that you have saved us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise, for by the power of the for by the power of the for by the power of the cross. Brothers and sisters in Christ, for as often we eat and drink of this cup, we are proclaiming the Lord's death until He comes. Magandang mga anak sa Diyos, magayon.
Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Amen. Maglingkod sa ta. Praise God. Matod ko pa kanina, ang mag-isigundahan nato ang atong kuan. Atong offering sa printer para next week magkaroon na ta ng printer. Dili man mo abot, siguro kana na nato. Na may kwarta siguro sa general fund, 17,000 man ang printer daw. So, na si Teacher Maloo, siguro siya atong ipakuan, no? Kahit ako mga discount pa sa teacher ang mo palit. So, padayon na itong kuan, padayon tayong mag-offering para sa printing machine nga naka sa atong atubangan. Nyara, sa magkuan lang sa gustong mahatag lang, walay pugsanay. Walay pugsanay pero walay malibaray. Praise God. Digi na to kalimtan na ang atong paghatag diha sa Platon sa Ginoo ay balikin niya according to His promise, siksik, liglig, at umaapa. It is blessed to give than to receive. Praise God. Okay. O, tayo ay mag-closing prayer na. Mag-alas 11 na. Sa sunod siguro, no? Ay, nalangkoy pa talastas. Kanang, ang mga youth naman, ang mga youth ang hindi ka paniod to, no? So kaya kada Domingo magpakwanta, kanya-kanya lang tagdala para dilita maniod to, para dilita magdali o guli. Bisa ko sila ko na itong madala, kanya-kanya lang ka ng, at paklas lang para sa ato lang, may sobrang kamay, kayo sa atin, kung naman, pagka alas 2, pwede na tayong mauli, alauna ba, kumanta pa nito, para mas mabanding pa ta. Para mas mabanding pa. Para mabawasan sa kay kada Domingo ka, naman ko'y kuan, na may 1,000, kahit para sa iyo nga kuan. Di mabawasan, nakitanan mo ta magdala. Halimbawa, ako magdala, pila mikabo. Tulo mikabo. Oh, tulo lagi ako, Joby, o pag-demi na sundo. Rosay, wala na sundo yun. Oh, tayo na din. Oh, dala namin ko. Depende lang sa atong manala, walay ko. Wala lang ko kay ang gagmay matigom tanan, dako naman Dako naman. So sa kay bayo, no? Ato sa lingkuan meetingan kung maaprubahan nito sa meeting, mag-meeting mi karon sandali lang ka na kuan. Kung maaprubahan nila yan, announce nato sa next week. Oh, may dala ta para kuan. Para pamauli ko na say God, ang pastag pamauli kayo, nauna na ito, magluto pa ta. So, di man siguro nison magbuntag magluto, na magdala na tayo din eh. Naay bulan, naay prito, sa badiyan, naay urutan. Di okay kayo, mas mabanding ta, magkaila ta. Sige, mga igsoon. Next week, kung pa gani, ato lang ikuan sa GC, no? Para masugdan nato next week. Pagkahuman na itong pangaon, pwede naman ipatakaman kung mag-istorya pa. Pwede gyapon. Para mas mabanding tanya sa Ginoo. Na problema, ma-share niya, may ako. Okay. Habang na ako. Sige. So, kiyangyo ko si Pastora Yvonne, siya ang atong closing prayer. Dala na diretso na closing prayer of benediction. Manindugta, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus, we thank you. We glorify your name, O God. You are high and lifted up, O Lord. And we believe, Lord, you are here in our midst, O God. Nining ka, utuhon, Ginoo, Lord, nagpasalamat kami sa imong pulong, Panginoon. Nga clearly, nag-remind ka na mo, O Diyos. Nga musunod lang kami kanimo.